Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Tatlong bagyo, pinalalakas ang habagat. Signal number 1 itinaas sa Batanes dahil sa bagyong Hana. Isa patay at isa sugatan dahil sa epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyo ayon sa NDRRMC. Price cap sa bigas sa September 5 pa magiging epektibo ayon sa Malacanang. Mga nais kumandidato para sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 malapit nang umabot ng 1 milyon. Pinalalakas ng tatlong bagyo ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. At para bigyan po tayo ng update sa magiging lagay ng panahon, makakapanayam po natin si Miss Veronica Torres, ang weather specialist ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa UNTV po. Opo, ma'am, yung po bang gaano po ba nakaka-impluwensya ngayon itong tatlong bagyo na ito na sinasabi at dito po sa habagat, ma'am? Opo, sa kasalukuyan nga po yung mga bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, pati yung mga ibang bagyo sa labas, ay nakaka-enhance sila ng habagat. Kaya yung mga parts, lalo na sa may western section ng bansa natin, naasahan nga natin na may mga malalakas na pag-ulan. So may ibang areas na posible yung 50 to 100 millimeters of rain. May iba naman na nasa 100 to 200 millimeters of rain. Opo, ma'am, yung po bang, ano po bang mga lugar ang naapektuhan ngayon at nagkakaranas ng mga pag-ulan particularly? Opo, particularly kung yung pinag-uusapan natin is yung bagyo, yung mga nasa Batanes area for tomorrow, 50 to 100 millimeters of rain posible. Yung mga area naman na with regard sa may southwest monsoon, mostly dito sa may bandang Ilocos region, pati na rin sa may Abra, sa may Benguet, pati na rin yung ibang areas dito sa Metro Manila, meron din sa may Bulacan, sa may Pampanga, sa ilang parts, malaking bahagi rin ng Mimaropa affected ng mga pag-ulan dahil po sa southwest monsoon. Mga hanggang kailan po kaya natin mararanasan itong maulang panahon sa mga nabanggit po ninyong lugar, ma'am? Opo, kung sa may dito sa Metro Manila, kasi sa ating 5-day weather outlook, posible pa rin na maging maulan hanggang sa dulo na ating weather outlook. Pero kung dito naman pag sa may bandang Southern Luzon, posible hanggang around September 5 na maging maulan, which is until around Tuesday. Ito po bang si Hana, ma'am, ay may na-expect tayo na ito'y magla-landfall o kailan din po ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility? So, kasalukuyan naman ay mababa yung tsansa ng landfall na nakikita natin. Then, posibleng lumabas ito na ating Philippine Area of Responsibility possibly around mga Monday. Ilang bagyo po ba ang in-expect natin na papasok or mabubuo po sa PAR ngayong buwan po ng Setyembre? Ngayong around September, possible, titingnan natin kung abot tayo ng around 2 or 3. Alright, maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres. We appreciate your time po, ma'am. Salamat din po. Ingat po. Isa ang naitalang patay habang isa ang sugatan bunsod ng epekto ng habagat na pinalalakas pa rin ng bagyong Goring at bagyong Hana. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction, as of September 2, mayroon pa rin isang individual ang nawawala at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Aabot na rin sa mahigit 100 at 12,000 mga pamilya at katumbas ng mahigit sa 400,000 mga individual ang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang lugar. Samantala,
Sumampa na rin sa mahigit 421 million pesos ang pinsalang iniwan ng kalamidad sa sektor ng agrikultura, habang nasa mahigit 379 million pesos naman ang pinsalang idinulot sa sektor ng infrastruktura. Tumaas ang level ng tubig sa ilang mga dam bunsod ng nararanasang mga pag-ulan. Base sa datos ng Pag-asa Flood Forecasting and Warning Section, as of 6 a.m. ngayong araw, tumaas sa 200.48 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mataas kumpara sa 199.15 meters na naitala kahapon. Bahagyaring tumaas ang tubig sa Ipo Dam. Mula sa 100.92 meters kahapon, umangat pa ito sa 100.95 meters ngayong araw. Gayun din ang Lamesa Dam na ngayon ay tumaas sa 79.67 meters mula sa 79.61 meters kahapon. Tumaas rin ang level ng tubig sa iba pang dam gaya ng Ambuklao, Binga, San Roque at Pantabangan. Habang kapwa naman nabawasan ang Magat at Kaliraya Dam. Mahigpit ngayong minomonitor ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang level ng tubig sa Marikina River. As of 9 a.m. ngayong araw, nasa 14.4 meters ang antas ng tubig sa ilog na nasa normal level. Base sa forecast ng Pag-asa, inaasahan na ang mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw, bunsod ng southwest monsoon o habagat na pinalalakas ng mga bagyo, kahit posibleng tumaas pa ang tubig sa Marikina River. Naabutan na ng ayuda ng lokal na pamahalaan ang 2 barangay sa bayan ng Solsona matapos na ma-isolate sa gitna ng pananalasa ng bagyong Goring sa Ilocos Norte. Samantala, umabot naman sa 1.4 million pesos ang danyos sa livestock na iniwan ng bagyo sa Cagayan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Makalipas ang 3 araw matapos ma-isolate ang 2 barangay bunsod ng pananalasa ng bagyong Goring sa Ilocos Norte, naabutan na ng tulong kahapon ng local government unit ang mga barangay ng Lipay at Nalasin. So ang ginagawa ng ilan sa mga kalalakihan ngayon dito ay tinatawid nila yung lubid na gagamitin para yung pagkain at saka tubig na ipararating doon sa mga kababayan natin mula sa barangay Nalasin at Lipay ay maitawid dahil yun yung kailangan ngayon ng mga residente, lalo na kung tatagal pa ang sitwasyon nila, wala pang maayos na madaraanan sa kanilang lugar. Ayon kay Solsona Vice Mayor Jonathan De Lara, tubig, pagkain, gamot at personal hygiene ang pangunahing naipaabot mula sa municipal at provincial government ng Ilocos Norte sa mga residente. Sa video, makikitang nilusong ng ilang kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Solsona ang rumaragasang baha patungo sa Nalasin at Lipay. Ang talagang kailangan doon yung ma-rehabilitate yung dike, yung embankment doon sa Sitio Buing. Kasi yun yung cause ng flooding ng siyam na barangays. Okay. Ayun ang dapat na maayos. Pag hindi maayos yun, at temporary lang naman yung kaya nating gawin, like i-divert natin yung tubig, still pag may malakas na ulan o bagyo na naman na darating, siguradong mawawasak din yung yung ilalagay nating temporary na parang embankment or diversion. Ngayong araw, muling babalik ang MDRRMC Solsona para muling mamahagi ng family food packs sa mga residente. Ayon kay Kapitan Noriel Pascual ng Barangay Nalasin, bagamat may tulong ng dumating, nananatili pa rin umanong isolated ang kanilang barangay dahil wala pa silang maayos na madaraanan. Gayunman, malaking bagay umano ang natanggap nilang tulong mula sa gobyerno. Plano ngayon ng Barangay Council kung papaano makagagawa ng footbridge na magsisilbing daan ng mga residente. Okay naman po sir, palapit ng tulong sir pang utom. Plano namin na nagagawa kami ng footbridge, parang footbridge lang po sir. Doon sa Barangay Agitap, Sitio Kasalaysayan, doon sa nang nasirang kalsada. Doon kami, baka ngayon sir, baka gagawa kami ngayon. Pre, may meeting pa ako mamaya.
Samantala, umabot na ngayon sa 1,431,350 pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa livestock sa buong probinsya ng Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Guring. Batay sa datos ng Provincial Veterinary Office o PVET, noong August 30, naapektuhan ang nasa 104 livestock racers mula sa bayan ng Apari, Bagaw, Bugi, Camalanogan, Enrile, Igig, Piat, Solana, Santa Teresita, Santo Niño at Tulao na nag-aalaga ng mga baboy, kalabaw, baka, kambing, tupa, manok at pato. Pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga alagang hayop ng mga livestock racer ay pagkalunod at hypothermia o dahil sa lamig. Sa ngayon, patuloy na inaaral ng PVET at ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan kung ano ang mga maaaring maibigay na tulong sa mga apektadong livestock racer. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Science and Technology o DOST na gagamitan ng Artificial Intelligence o AI ang weather forecasting system sa bansa. Ayon kay DOST Assistant Secretary Napoleon Juanillo, isang Memorandum of Understanding ang kanilang pinirmahan kasama ang United States-based company Atmo na nag-specialize sa AI-guided weather forecasting. Binigyang diin din niya ang potensyal ng paggamit ng artificial intelligence na makapagbigay ng mas detalyado at tamang mga datos, partikular sa mga problema sa climate change challenges na makatutulong ng malaki sa mga magsasaka at mangingisda. Inaasahan din na makikinabang sa nasabing teknolohiya ang mga scientist, expert at mga estudyante sa gitna ng mga naranasang bagyo at iba pang hazards sa bansa. Sa ikasyam na magkakasunod na linggo, muli na namang magpapatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 85 sentimos hanggang piso at 25 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 25 sentimos hanggang 65 sentimos naman ang inaasahang dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, posible rin na magkaroon ng 90 sentimos hanggang piso at 30 sentimos na dagdag sa kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad naman po sa araw ng Martes, September 5. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ng mga PUV driver at operator ang i-release na fuel subsidy ng LTFRB, gayon din ang guidelines sa gagawing distribusyon ng ayuda. Magkakaroon ng taas pasahe sa eroplano o airfare ngayong Setyembre, bunsod ng ipinatutupad na fuel surcharge hike. Nauna nang inianunsyo ng Civil Aeronautics Board o CAB na tataas ang fuel surcharge ngayong Setyembre, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Mula sa nakaraang level 4 na fuel surcharge rate noong Agosto, itinaas ito ng CAB sa level 6 ngayong Setyembre. Ibig sabihin na aabot sa 185 pesos hanggang 665 pesos ang pwedeng madagdag sa airfare kung domestic flights, habang nasa mahigit 610 pesos hanggang 4,500 pesos naman ang dagdag kung international flight. Ang fuel surcharge ang fee na kinukolekta ng mga airline company para ma-recover o mabawi ang fuel cost. Sabi nga po nila, it's ain't no muscle like Chevy muscle. Kaya isang pinakabagong labas na compact crossover ng Chevrolet ang susubukan ni Kuya Daniel Razon ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Makumbinsi kaya ng special features nitong Chevrolet trucks ang ating Kuya Daniel at mga kamanibela? Oh, sir. Adaptive ba yung cruise control niya? Hindi. Hindi po siya adaptive, sir. What it does have is a
a speed limiter, and for the front camera, sir, it comes with standards Chevrolet Safety Assist. So automatic emergency braking, gap adjustment for the brakes. The brakes are also e-boosted, which is the same ones that you would find on a Corvette. Tapos yung kanyang upuan naman, merong electronic setting ka na rin na pwedeng gawin. Yung features niya, okay. Yung ride niya, smooth naman yung ride niya. At saka, ang ganda ng recto. Responsive. Very responsive. Panoorin ang full review ni Kuya Daniel sa 2024 Chevrolet Trax. Kung ito ba ang perfect travel body ninyo ngayong linggo ng umaga sa Manibela. Samantala, nais din magpasalamat ni Kuya Daniel sa lahat ng ating mga kamanibela na nanood at sumuporta sa ating Manibela Facebook Reel ng Peugeot XP400 kung saan umabot ng 1.1 million views sa loob lamang ng ilang araw. Sa mga kamanibela po natin na sumusubaybay sa atin, maraming salamat po. Sana ay keep on watching our reviews and yung mga pinifeature po natin, and paki-like, subscribe and share nyo na din po yung ating Manibela channel. Thank you so much doon sa lagi pong nanonood, yung sumuporta at nag-view doon sa ating feature din ng Peugeot na more than 1 million na naging interesado doon sa review na yon. Maraming salamat po. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa susunod na linggo pa, magiging epektibo ang pagtatakda ng price cap sa ilang uri ng bigas. Titiyakin naman ng pamahalaan na may patutupad ng maayos ang price cap. Ito ang balita. Nilinaw ng Malacanang nasa Martes pa, September 5, magiging epektibo ang pagtatakda ng price cap sa regular at well-milled rice. Ang paglilinaw ay ginawa ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil matapos i-anunsyo kahapon ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na epektibo na rin ito kaagad kahapon. Ayon kay Secretary Garafil, magkakabisa lang ang Executive Order No. 39 pagkatapos mailathala sa mga pahayagan. Base sa kautusan, itatakda ang halaga ng regular milled rice sa 41 pesos kada kilo habang 45 pesos kada kilo naman sa well-milled rice. Hindi naman kasama sa price cap ang iba pang uri ng bigas gaya ng premium rice. Nangangamba naman ang Federation of Free Farmers na baka sa halip na makatulong ay lalo pa nitong palalain ang sitwasyon. In general, baka imbis na mas lalong lumuwag yung supply ng bigas at those prices of 41, 45, baka lalo pong humigpit. Baka po lalong either itigil na o isuspend po ng mga rice natin, dealers and retailers, yung kanila pong pagbibenta ng bigas. Tiniyak naman ng DTI na babantayan nilang mabuti ang pagpapatupad nito at sisiguruhin din na hindi mamimislabel ang mga bigas. Meron tayo mga monitors, mga naiikot at saka ang DA naman magbibigay ng guidelines para naman ma-distinguish kung ano yung premium variety dun sa variety na covered ng Price Act. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may ibinigay ng direktiba sa mga ahensya ng gobyerno na pangunahing magpapatupad nito. Partikular na tututukan sa implementasyon ng price cap sa bigas, ang Metro Manila. Hinihikayat din ng Pangulo ang publiko na isumbong o i-report sa mga otoridad ang sino mang lalabag dito. Now, the real problem is in NCR. It's not so bad outside of Manila, Metro Manila. That's why maybe we will be focusing our efforts in Metro Manila. But I mean, if it comes to that, I would encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo.
i-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA, doon sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga telco company kung paano masusolusyonan ang patuloy na mga text scam at spam messages. Nagsasagawa rin ng tracing ang Department of Information and Communication Technology sa mga organized syndicate na gumagamit ng pre-registered SIMs. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Naidulog na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga telco company ang natuklasan nilang paggamit ng mga sindikato ng mga pre-registered SIM card. Sa gitna ito ng patuloy na paglaganap ng text scam at spam messages sa kabila ng pagkakaroon ng SIM registration law. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of Information and Communication Technology kung paano masusolusyonan ang suliraning ito. We have uncovered that certain syndicates, organized syndicates, have been procuring pre-registered SIM cards. So that's one issue that we have raised already with the telcos and the DICT family to formulate how to address the issue of selling pre-registered SIM cards. Noong August 16, nasa 28,000 ang mga SIM card na nakumpiska sa ni-raid na Fogo Hub sa Pasay City. Karamihan dito ay pre-registered na. Nadiskubre rin dito ang mga bagong makina na pwede umanong gayahin ang mga numero para makapagsagawa ng Text Plus. Inilapit na rin ito sa Bureau of Customs para mapigilan ang pagpasok ng mga makina sa bansa. Samantala, nagsasagawa na ng tracing ang DICT sa mga SIM card na ginagamit ng mga sindikato. Ayon sa DICT, binibili ng mga ito ang rehistradong SIM cards mula sa mga individual na nais kumita ng halagang 500 pesos. Ngunit babala ng ahensya, kasama sa mga kakasuhan, ang nagbenta at nagpagamit ng kanilang pangalan sa mga sindikatong ito. We have thousands of names here that we are verifying right now because of the findings that these are pre-registered, either they were sold or collected online. The verification process is tedious. Sa isang opisyal na pahayag naman ng Globe, sinabi nito na nakahanda sila na magbigay ng suporta sa isasagawang investigasyon ng Senado sa spam at scam messages. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadakip ng tropa ng militar at pulisya ang 5 miyembro ng umano'y New People's Army o NPA matapos na makaengkwentro sa may barangay Niug Norte sa bayan ng Santo Niño, Cagayan noong Huwebes, August 31. Ayon sa Regional Mobile Battalion, ang mga nahuling NPA ay kinilalang sina Edwin Caluweg alias Happy, Aisa Antonio alias Camira, gayon din sina Ramil Andam, Alvin Andam at Jason Melad. Isa sa mga naaresto ay kabilang umano sa periodic status report of threat group at kasapi rin ng Execom West Front ng Komiteng Probinsya o Comprob Cagayan. Nauna nang nakasagupa ng tropa ng 202nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 2 ang tinatayang nasa 13 miyembro ng NPA habang nagpapatuloy sa isang barangay o sa Santo Niño, Cagayan o nagpapatrol sa isang barangay sa Santo Niño, Cagayan. Nasugatan sa engkwentro si Caluweg na dinala sa pagamutan sa Tuguegarao City. Wala namang naitalang sugatan sa tropa ng mga sundalo at pulisya. Malapit nang umabot sa halos 1 milyon ang bilang ng mga kakandidato para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Base sa datos ng Commission on Elections, as of 10 a.m. ng September 1, umabot na sa 999,325 ang mga kandidatong nakapaghain na ng Certificate of Candidacy para sa BSKE. 66% nito
ay pawang mga kalalakihan habang nasa 34% naman ay mga kababaihan. Ngayon ang huling araw ng schedule sa paghahain ng COC para sa BSKE. Gayunman, may ilang mga lugar na naapektuhan ng bagyo at habagat ang ini-extend ng filing. Kabilang sa binigyan ng extension ng Ilocos Norte, natatagal hanggang bukas, September 3 ng 5 p.m. Habang pinalawig naman hanggang September 4 ang filing ng COC sa Metro Manila at Abra. Magsisimula ang campaign period para sa BSKE mula October 19 hanggang October 28. Samantala, nakatakda naman ang botohan sa October 30. Hinihintay na lamang ng Commission on Elections Region 5 ang pinal na desisyon ng COMELEC and Bank upang isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Libon, Albay. Samantala, 4 na bayan naman sa Masbate ang pasok sa red category ng COMELEC kaugnay ng paparating na halalan. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Talagang nag-decide na ultimately na ilagay na natin yan sa COMELEC control kasi andyan na lahat ng may nangyayari na, may namatay na, hindi na lang armed threats, hindi na lang presence of presence ng mga private armies. Inirekomenda na ng Commission on Elections Region 5 na isailalim sa COMELEC control ang buong bayan ng Libon sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Bunsod ito ng naitalang mga insidente ng karahasan na may kinalaman sa parating na halalan. Noong August 22, nasawi sa insidente ng pamamaril sa Kagawad Rally sa Raba Mata ng Barangay Nogpo, ilang araw bago ang filing ng Certificate of Candidacy. Nadamay rin pati ang asawa nitong si Alfredo Basar Mata. Nitong August 28 naman, pinagbabaril din at napatay si Barangay Chairman Alex Repato ng re-electionistang kapitan ng Barangay San Jose. Ayon kay Assistant Regional Election Director Ani Romero Cortez, anumang araw ay darating ang desisyon ng ANBank at tinitiyak na positibong isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Libon. Pinadala na siya kahapon for approval or kung anumang comments ng ating CBFSP. Usually dumadaan yun sa NBank yung nagdidesisyon, ultimate na nagdidesisyon yan, pero dumadaan yan sa Committee on Ban on Firearms and Security Concerns, yung CBFSC. So ayan po, pag nag-decide usually ang CBFSC, final naman po yan. Samantala, pasok naman sa red category ng COMELEC ang 4 na bayan sa isla ng Masbate. Bale, actually sa Masbate, meron tayong 4 na munisipyo na mainit. Pwede po natin silang i-recommend for placing the areas under COMELEC control. Kasama sa tinitingnan ng COMELEC para malagay sa red category ang isang lugar ay ang presensya ng armadong grupo gaya ng Communist Terrorist Group at private armies at ang matinding tunggalian sa politika. Batay sa assessment ng COMELEC Region 5, nasa green category o totally peaceful naman ang malaking bahagi ng Bicol Region ngayong paparating ang barangay at sangguniang kabataan elections. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maninindigan ng Pilipinas sa soberenya. Ito ang siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na maglabas ng bagong bersyon ng mapa ang China kung saan makikita na sinasakop nito ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Dante Amento. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaglalaban ng bansa ang teritoryo nito at tututulan ang inilabas na bagong bersyon ng mapa ng China kung saan makikita na sinasakop na nila ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Sa inilabas na 2023 edition ng Standard Map ng China, mayroon ng 10 dash line ang saklaw ng South China Sea. Kasama sa mga nasakop na malaking bahagi ng West Philippine Sea ay ang Spratly Islands kung saan kabilang ang Kalayaan Group of Islands.
we received the news that now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. And so these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. Binigyang diin naman ng Pangulo na ipagpapatuloy niya ang pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa mga teritoryo nito. Gaya na lamang ng ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong itatag niya ang munisipyo ng Kalayaan sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 na tumatayong matatag na simbolo ng pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. And we just remain consistent to that. Hindi naman nagbabago. Siguro yung pag-establish ng municipality sa Pag-asa, it was to be able to make sure, to establish, to show that this is part of the Philippines. Now, we of course will continue to defend our territorial sovereignty, our territorial rights. We have not changed our approach. It is other countries around us that have changed their approach. Naniniwala si PBBM na nananatiling totoo ang bansa sa rules-based international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito anya ang naglalagay sa matibay na pundasyon ng Pilipinas sa ipinaglalabang territorial sovereignty. Tiwala rin si Pangulong Marcos sa suporta ng maraming bansa pagdating sa ipinaglalabang soberanya sa rehiyon na nakabatay sa international law. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahalaga ang self-care sa mga babae habang nagkakaedad. Kaya pinapayuhan ng lahat ng mga nasa edad 30 pataas na ugaliin po ang magpatingin sa doktor. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Lahat ng nakakapangbukol sa dibdib ay cancerous dahil maaaring ito ay isang pagbabago lamang sa breast o dibdib ng isang babae na tinatawag na fibrocystic breast changes na karaniwang nararanasan ng mga kababaihang edad 30 to 50 years old. Fibrocystic change of the breast per se is not a disease, no? It's just a changes. Yeah. The issue is because sometimes they present like a lump. Now, that is the problem. When you have a lump, you have to make sure it's not cancer. It is a normal changes of the breast among women, especially during their reproductive years, meaning premenopausal. So what is that? Is on the average for fibrocystic change of the breast is between the age 30 to 50 years old. That's where the occurrence happened. Paalala ng mga doktor, lalo na sa mga kababaihan na ugaliin ang regular na pagpapacheck up. Iwasan ang pagsa-self-medicate at mas mainam na naipapatingin agad ang nararamdaman sa dibdib upang hindi na umabot sa mas malalang kondisyon. You have to know yourself, your own body, di ba? Number 2, do not hesitate to seek consult, di ba? Pwede naman sa doctor's clinic or kahit nasa center. Yung importante, yung regularity. Attitude natin yun ugali natin yun Pupunta lang tayo kung may problema sa health natin or magsa-self-medicate, di ba? Hanggang hindi na maayos, that's the time they go. Wrong. Kasi dapat yung regular. Ito women usapan ito tungkol sa breast. Alamin ang iba pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng fibrocystic breast changes. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado kaugnay ng pinaghihinalaang pang-abuso sa bata ang isang babae sa Utah, USA na nakilala sa kanyang Parenting Advice YouTube channel. Si Ruby Frankie ang nasa likod ng 8 Passengers YouTube channel kung saan ibinabahagi nito at kanyang asawa kung papaano nila pinalalaki ang kanilang anak. Ito ang balita ni Ros Saligos.
Dinakip ng mga otoridad si Ruby Frankie, isang kilalang American parenting advice YouTuber at taga Utah, USA dahil sa child abuse charges. Arestado rin ang business partner at collaborator nitong si Jody Hildebrandt, founder ng kontrobersyal na life counseling organization's Connections. Ito ay matapos matagpuan ng mga opisyal ang 10 taong gulang na babaeng anak ni Frankie na nasa isang malnourished na kalagayan. Samantalang ang 12 taong anak na lalaki nito tumalon sa isang bintana at nanghihingi ng pagkain at tubig sa kanilang kapitbahay. Sa pahayag ng Santa Clara Ivins Public Safety, binanggit ng isang kapitbahay na tila nangangayayat at dumaranas ng matinding kakulangan sa nutrisyon. May mga sugat at may duct tape ang mga kamay at paa ng binatilyo. Lumilikha ng advice video sina Frankie at Hildebrandt na ayon sa mga kritiko, nagsusulong ng malupit na estilo ng pagpapalaki sa anak. May 6 na anak si Frankie at ang asawa nitong si Kevin. Taong 2015 nang maging popular sa YouTube si Frankie at umani ng mahigit 2 million subscribers sa channel nitong 8 Passengers. Sa ngayon, deactivated na ang YouTube channel. Nahaharap naman sa 2 felony counts ng child abuse sina Frankie at Hildebrandt. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Si Tharman Shanmugaratnam ang magiging susunod na presidente ng Singapore matapos makuha ang 70.4% ng mga boto sa isinagawang pambansang halalan. Nasa 2.7 million Singaporeans ang tinatayang bumoto sa kauna-unahang contested presidential election ng Singapore simula 2011. Isang dating finance minister at deputy prime minister si Tharman at hinawakan din ang top council positions sa ilang global institutions gaya ng United Nations at International Monetary Fund. Gayunman, halos seremonyal lamang ang pagiging isang Singaporean president. Pinaikli ng hari ng Thailand sa 1 taon ang parusang pagkakakulong sa dating Thai Prime Minister na si Thaksin Shinawatra. Agad na ikinulong si Thaksin nang bumalik sa bansa noong nakalipas na buwan pagkatapos ng 15 taong self-imposed exile. Dati nang iginiit ni Thaksin na politically motivated ang mga kaso ng katiwalian at pag-aabuso ng kapangyarihan na isinampa laban sa kanya maging ang parusang iginawad sa kanya. Alerto po sa mga volleyball fans, lalo na sa mga Marikenyo. Gaganapin bukas sa Marikina Sports Center ang triple header ng UNTV Volleyball League First Round Eliminations. Tampok sa first game ang bakbakan ng Senate Lady Defenders at Judiciary Justice Servers 1:00 ng hapon. Hangad ng Senate na makamit ang 3 panalo habang nais namang maka-bounce back ng Judiciary matapos matalo nitong Huwebes kontra AFP Lady Gunners. Susubukan naman ng Ombudsman Graftbusters na madungisan ang malinis na 3-0 win-loss record ng AFP sa kanilang pagtutuos sa second game 3:00 ng hapon. Hawak ngayon ng Ombudsman ng record ng 1 panalo at 2 talo. At sa main game, babanggain ng DFA emissaries ang PNP Lady Patrollers 5:00 ng hapon. Mayroon ng 2 panalo at 1 talo ang PNP. Samantala, ang DFA ay wala pang panalo sa huling 3 laban. Balikan naman po natin ang mga malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. License to own and possess firearms at firearms registration na motoristang bumunot at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Kinansila na ng PNP. 3 pang kalibre 45 baril kinumpiska na ng PNP Firearms and Explosive Office. We confiscated all the firearms under the name of Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 9mm pistol. Ang una po, ito po yung Rock Island, caliber 45. Ito rin po yung Remington, also a caliber 45. And lastly, an Armscore
caliber 45. Yung isa pong firearm niya was deposited at the Quezon City Police District. Unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections, dinagsa. COMELEC nagbabala sa mga kandidato kaugnay sa premature campaigning. Meron talaga na maghahasik ng lagim, meron talaga na mamimili ng boto, meron talaga na hindi susunod sa mga patakaran. Kung kaya kailangan talaga namin ng PNP, ang AFP, ang Philippine Coast Guard, ang pinagsamasamang lakas ng lahat ng law enforcement authorities. Joint exercise sa pagitan ng Pilipinas sa China malabo pang mangyari ayon sa Armed Forces of the Philippines. Well, sa tingin ko mukhang malabo ng matuloy yung sinasabi nilang proposal nila na magkaroon ng joint exercises with us. Maging bayani sa sariling pamamaraan, panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa paggunita ng National Heroes Day. Heroism is not only to be found in the grand battles and struggles, it also resides in the simplest acts of kindness, of empathy, solidarity that not only move hearts, but also influence minds and actions and change lives for the better. Mahigit 22 milyong estudyante balik eskwela na ng Martes, August 29. Subalit ilang paaralan napilitang magsuspende ng klase dahil sa bagyong Goring. The opening is very smooth and very orderly. No untoward incidents. All the agreements between the two superintendents have been carried out. Dating pulis na si Wilfredo Gonzales na naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City, sinampahan na ng reklamong alarm and scandal. Wilfredo Gonzales nanutok ng baril kaya natanggal sa serbisyo noong 2018. As police officers, whenever a crime is committed, we are bound, duty-bound to really do the investigation, do the case build-up, and file the appropriate charges. Pagpapalakas ng mga hakbang laban sa rice hoarders at illegal importation, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Customs. Well, if we find people to be involved in the release of illegally or smuggled rice, then we will file cases against them. Dalawang barangay sa Solsona, Ilocos Norte isolated matapos masira ng bagyong Goring ang kalsada tulay patungo doon. Pagpapadala ng ayuda, pahirapan. Quezon City Police District Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III nagbitiw sa pwesto kasunod ng mga tinamong batiko sa presscon ng dating pulis na nagkasa ng baril sa siklista. Resignation letter hindi pa tinatanggap ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. I need to shield my organization, especially QCPD, from further big-bats and backlash because, there were several things that I did na hindi maganda ang dating sa netizens at napaka-negative ng result. Kaibigan at testigo sa pagpatay kay Jemboy Baltasar na si Sunny Boy, sinaktan umano habang kinukuhanan ng salaysay ng mga pulis. Pulis na may suot ng body-worn camera, inaming hindi alam kung paano gamitin ito. Sinuntok ko nila sa mga tagiliran ko po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? 3 beses lang po, pero malalakas yung suntok. 3 beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Hindi mo pinindot record, pinindot mo? Hindi ko na po napindot, sir. Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir eh. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe ng Indonesia para dumalo sa 43rd ASEAN Summit. Issue sa West Philippine Sea, food at energy security, kabilang sa mga tatalakayin ng presidente sa pagpupulong. The President will continue to promote a rules-based international order, including the 92 UNCLOS, especially in the South China Sea. Implementasyon ng revised rules para sa mga Pilipinong babiyahe sa abroad, ipinagpaliban muna ng Department of Justice. Department of Foreign Affairs tinuligsa ang bagong 10-dash line map ng China. Panibagong diplomatic protest inihain upang igiit ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Suffice it to say that we already protested against that. Definitely we're not in favor of that. We reject that. And we continue to promote a peaceful settlement of disputes in that regard.
North Korea, nagsagawa ng nuclear strike drill sa South Korea. Pagtatakda ng limitasyon sa presyo ng bigas, epektibo na simula September 1, araw ng Biyernes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang publiko na isumbong ang mga lalabag sa price cap. I would encourage anyone who finds that someone or a retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA, doon sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Chief of Police ng Rodriguez Rizal inalis sa pwesto dahil sa pagkakabaril ng tauhan sa isang minor de edad. Angkas ng pulis na nakabaril, positibo sa droga. In this case po ay malinaw po itong pulis na ito ay napakarami po ano nga ba yung ginagawa niya sa lugar na yun. Unang araw ng dry run ng cashless toll collection naging maayos ayon sa Toll Regulatory Board. Tuluyang pag-aalis ng cash lanes, pag-aaralan pa pagkatapos ng dry run. Mailan-ilan lang naman po ang nagkaroon ng queuing kanina. Maayos naman po, we're making adjustments sa lugar na participating toll plazas. Former U.S. President Donald Trump naghain ng not guilty plea sa election case sa Georgia, USA. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Tito, Kapitulo 3 at versikulo 9 na nagsasabi, "Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.